Hirap ng labasan, hirap pang tigasan. So paano yun? Paano ka na? Paano na si Mrs.? This is Cheryl Ting and welcome back to our channel. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Sabi niya, Idol, hirap akong labasan at tigasan. Ano po ba ang payo nyo? Thanks. So, sa'yo, possible na nagde-develop ka na ng ED or erectile dysfunction. Ano ba muna yung erectile dysfunction? Ito po is yung trouble. Natutrouble ka na ma-attain and ma-sustain. Ibig sabihin, ma-attain, makamit na magpatigas. Dahilan kung bakit hindi na satisfying yung pagpasok ng junjun mo doon sa kuweba ni Mrs. Kasi nga, hindi na natigas or hindi na firm yung pagtigas ni Junjun. Titigas man siya pero mabilis din lumambot. Kaya ang ending, malungkot. Kasi hindi ka satisfy, hindi mo rin na-satisfy si Mrs. Ano ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon nito ang isang lalaki? Minsan, may mga medication kang nainom na naka-apekto doon kay Manoy. Pwede rin naman stress to. Stress sa trabaho, stress sa pamilya. Pwede rin itong relationship problems or nagkakaedad na. Sumasabay talaga to minsan, lalo na kapag nasa 50-60s na, minsan pumapalya na talaga. Ang depression or anxiety, pwede rin pong makapag-contribute yan kung bakit nagde-develop ng ED or erectile dysfunction ng isang lalaki. Health condition po ito, kaya meaning kailangan mo dito ng eksperto or doktor na pwedeng tumingin sa'yo. Yan yung number 1 na dapat mong gawin. Ano bang doktor ang pwede mong puntahan kapag ganito ang problema mo? Iba-iba po kasi ang specialization ng mga doktor. Ang specialized po kapag ganito ang kondisyon ninyo ay urologist. Kasi po sila ang may special training or advanced training para mag-diagnose at ma-manage ng tama yung kondisyon ng isang lalaki kapag dumadaan na siya sa ganitong situation. Kadalasan po male sexual health ang kanilang expertise. Malamang kapag nagpatingin po kayo sa mga urologist, re-resetahan kayo ng gamot na pwedeng makatulong para unti-unting bumalik yung pagtigas ni Junior. It's very important na mag-visit po talaga kayo sa inyong mga urologist. Meron po talagang i-refer sa inyo. Huwag ho kayong mahihiya kasi kayo ang inaantay nila. Pero, meron ka pang dapat gawin dyan. Kung gusto mong ma-prevent or ma-overcome yung erectile dysfunction mo. May bisyo ka ba? Malakas kang uminom? Malakas kang manigarilyo? Unti-unti mong bawasan yan hanggang sa matigil mo na ng tuluyan. Ang alcohol po, nakakaapekto yan sa performance ng isang lalaki. Hindi po hearsay yan. Yan po ay katotohanan sa men's health. Yung pag-inom ng sobra, pwede pong makaapekto yan sa inyong low sex drive and performance. Over time, kung ilang taon mo nang ginagawa yan, possible talaga na mag-develop ka na ng ED. Number 2, kailangan ma-manage mo yung stress mo. Kung stress ka ngayon, posible ring makaapekto yan dyan sa performance mo at sa pagtigas ni Manoy. Once na may stress tayo sa katawan, nagre-release po yung katawan natin ng hormones na tinatawag na cortisol. Pag elevated po or mataas ang cortisol ng isang lalaki, bababa naman yung kanyang testosterone. Pag bumaba yung testosterone niya, mag-i-increase naman or tataas naman yung risk na magkaroon siya ng erectile dysfunction. So, para ma-manage po ninyo ng tama ito, kinakailangan na mag-ehersisyo ka regularly, ha? Kahit mag-walk ka lang everyday, 30 minutes sa umpisa, okay na yan. Habang tumatagal, gawin mong 1 hour or mas matagal pa. Number 2, eat healthy diet. Number 3, matulog ng sapat. So yan yung mga simpleng halimbawa lang para ma-manage natin yung stress natin. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, kailangan mong ma-strengthen
yung pelvic floor mo. Yan yung pangatlo natin. Ang Kegel exercise po ay hindi lamang para sa mga kababaihan. Ang mga kailalakihan, kailangan din po na matibay ang kanilang pelvic floor muscles para ma-maintain yung hard, yung long-lasting na erection. Once na healthy kasi ang muscle natin dyan sa pelvic floor natin, yung circulation ng blood, maayos po ang flow. So once na maayos po ang flow ng blood, pupunta ng maayos yan doon kay Junjun. Dahilan kung bakit magkakaroon siya ng maayos na erection. Kulang na ho kasi yung blood supply dyan, kaya hindi na tumitigas ng maayos si Manoy. Yun ang kailangan na gawin natin. Tuloy-tuloy ang daloy ng blood flow doon kay Junjun para mapanatili yung kanyang tigas. So kapag naging habit mo ang Kegel exercise, magiging strong yung muscle mo dyan. Once na naging strong yan, pwedeng makatulong yan na ma-reverse or maibalik yung dating tigas ni Manoy at mawala or mabawasan yung ED mo. May video na po akong ginawa tungkol sa Kegel exercise. Dito mag-a-appear, hanapin nyo na lang po yan dyan sa mga content or video na nagawa natin. Napakadaling exercise po niyan. Nakahiga kayo, nakatayo kayo, pwede nyong gawin yan. And last one, size matters. So, get slim and stay slim. Ano na ang waistline mo ngayon? Gaano na ba kalaki yung tiyan mo ngayon? Kadalasan, kapag lumaki na yung tiyan ng isang lalaki, yung halos hindi niya na makita si Junjun kapag tumingin siya sa baba, start na po ang ED or erectile dysfunction. So, kailangan natin mag-diet. Kung ang waistline mo is nasa 42 inches na pataas, possible na nasa kalahati ka na para mag-develop ng ED. Compare doon sa mga may size 32 lang na waistline ng lalaki. So, mas malaki yung chance mo na mag-develop po ng erectile dysfunction. So, a trim waistline is one na good defense yan para maiwasan na magkaroon ng ED. So, kailangan po talagang mag-diet. The more na staying fit tayo, is magandang strategy yan para ma-avoid or maayos yung ED. Kasi magkakasama na po yan. Kapag tayo po ay nagkaroon ng overweight or obesity, possible po na maapektuhan na rin ang ating vascular health. Karoon ng high blood pressure, high sugar, and high cholesterol. Yang mga yan po, pwedeng ma-damage yung mga arteries natin. Kapag po yan ay nagtaasa na pwedeng makaapekto na naman doon kay Manoy. So lahat po yan ay magka-connect-connect. Kaya iwasan po na lumaki ang tiyan. Pag malusog po ang heart, malusog po ang brain, of course, malusog din ang Junjun mo. May nakakabang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan mo ng ating video, please give it a thumbs up, comment down below. Thank you for subscribing and thank you for sharing this video. Always love yourself and be a blessing. Bye!